Matapos po ang pagkakatsugi kay Zubiri bilang Senate President, abay syempre sad boy. Expected naman natin yan, ka-coffee. Ganon din naman tayo, which is normal, ka-coffee. Pangkaraniwan yan. Syempre, broken-hearted ka. Pag broken-hearted no, ka, kailangan ka magpaka-layo-layo, ka-coffee. Kailangan mong hanapin ang sarili mo. Sige, intindihin na natin si Zubiri dito. Pero may utang siya, ka-coffee ha, may utang siya. May kinakailangan siyang ipaliwanag dyan. Itong sinasabi ni PBBM na may hindi siya nasunod na nandoon sa kapangyarihan, no? Hindi pa nasasagot ni Zubiri yan. Sige, pagpahingahin muna natin siya. 3 weeks. Pero pagbalik niya, mag-demand tayo ng answer dito. May kinakailangan siyang sagutin. Ano yung tinutukoy niya dyan? Na kaya, kasi sinasabi ni Zubiri, di ba? Kaya siya natanggal sa pwesto dahil meron siyang hindi nasunod. Malinaw naman na si PBBM ang pinapatungkulan niya. Nagsalita si PBBM dyan. Ano ba yung tinutukoy mo na hindi nasunod? So sige, magpapahinga daw muna siya, pero pagbalik niya, 3 weeks siyang mawawala, sana all, di ba? Kailangan niyang sagutin yan. Bintang kasi ng bintang eh. O sige, that's sa politico.com. In need of hashtag, quote-unquote, me time. Sige, deserve naman natin lahat yan. Me time. Mig Zubiri to go on vacation after losing Senate presidency. Ayan, broken-hearted. Normal naman yan. Sige, understandable naman yan. O malungkot siya dyan, wala siyang friending. Wala siyang friends dyan. Okay na rin, walang kaibigan. Kesa may kaibigan ka, saksakin ka rin sa likod. No? Shout out kay Bato de la Rosa. Senator Juan Miguel Zubiri is looking forward to having, and I quote, me time with his family after an acrimonious change of acrimonious change in Senate leadership that ended with Senate Francis Escudero becoming the new Senate President. Nabigla kasi dyan. Alam niyo kung magka-coffee, kung bakit nabigla si Zubiri dyan? Kasi sabi niya, napalitan siya, Monday ba siya napalitan? Monday siya napalitan. Weekend pa, the weekend before that Monday, kung saan nagkaroon ng butuhan dyan, may mga nagtitext pa sa kanya ng mga kaibigan niya. Sinasabi sa kanya, yung suporta namin nasa iyo, sir. No? Halimbawa, si Bato de la Rosa. Yung suporta namin nasa iyo, pagdating ng Monday, lumabas yung resolusyon na yan. Trinidor siya. Kaya ano talaga, kaya masakit sa damdamin dito ni Zubiri. Ang problema kasi, dinamay niya pa si PBBM dito. Bakit nagbintang-bintang pa siya dyan? Anyway, problema niya yan. Zubiri said he will embark on a healing journey. Saan yan? Pili ko, Israel. Punta ba ng Israel yan? Somewhere in Europe yan, for sure. No? He will embark on a healing journey with the family during the 2-month-long Sinidie break po yan dyan sa Senado, and take a break from the backstabbing in the Senate. Grabe ha. Bitter pa rin ka-coffee dito si Zubiri ha. Magte-take daw muna siya ng break sa backstabbing. Diyan sa Senado. Grabe ang ano dito ha. Grabe ang hinanakit dito ni Zubiri. O sino pinapatungkulan niya dyan? Shoutout kay Bato de la Rosa at ilan pang mga inaasahan niya na buboto pabor sa kanya. Ayan, magte-take muna siya ng break from backstabbing in the Senate, where 15 senators, including Escudero, voted to remove him from the post. Ayan. O sige, pagbigyan nyo na ka-coffee dahil nasaktan ng todo itong si Bebe Boy. O sige, magbabakasyon muna ako kasama ng aking pamilya. I think they deserve my undivided attention. So wala muna magte-text, wala munang tatawag, wala munang magfa-follow up kay Zubiri. 3 weeks lang ka-coffee, magbakasyon muna siya. At no cost to the government ito. Defensive ah. Siyempre, alam naman, gastusin mo yung pera ng gobyerno para sa pang-travel mo. Common sense naman yan, di ba? Personal money mo talaga yan. Zubiri said in an ambush interview at the Senate on Wednesday, May 29, kaunting me time, kaunting emotional and mental break from all the politics and the nasty backstabbing na nangyayari dito sa politika natin sa Pilipinas. Hindi pa siya sanay. Nagulat pa siya dyan. Common nature ng politics yan. Dapat din na siya nagulat dyan. He refused to comment about President Ferdinand Marcos Jr.'s statement about being briefed by Escudero that the latter was eyeing the Senate presidency and plotting to oust Zubiri. Okay, no comment, syempre. No comment na lang ako dyan sa kanila. Bahala na sila. Ang taong bayan na ang humusga. Said Zubiri, who is in farewell speech, said he was removed because he ruffled the feathers of the powers that be. O yan, linawin mo yan ngayon, sir. O sige, pagbigyan, wag mo nang pilitin, ano ba tinutukoy mo dyan. Pero syempre, di na siya sasagot dyan.
That's the best comment. No comment na lang. Kasi at fault ka eh. Obvious naman ka coffee na siya may problema dyan sa sinasabi niya na may hindi siya nasunod na instruction. Siya ang problema dyan. Kaya syempre, no comment na lang yan. Alam niyo na, kapag ang tao nagsabi ng no comment, anong ibig sabihin? Lakas maka-DepEd. Lakas maka-OVP. No comment. Anong ibig sabihin yan? Alam niyo na kung anong ibig sabihin ng no comment. Zubiri said he was feeling much better more than a week after he was forced to resign after losing the confidence of 15 senators. I am very happy. Ay, congratulations ha. Medyo mas relax na. Siyempre, pero hindi, bitter pa rin. Pero siyempre, malaking dagok ang natanggal sa aking likod. We are just looking forward to the next year to be able to pass legislation that is good for the people. Ani Zubiri. Magsusona pa naman ko coffee. Ako, masakit talaga kay Zubiri. Ang ginawa ninyo kay Zubiri, masakit sa kanya yan. Magsusona na ka coffee. Siyempre sa sona, nakahiwalay silang upuan, di ba? Silang tatlo. Ang presidente, Senate President at ang House Speaker. Hiwa-hiwalay sila dyan. Ako, si Escudero na ang uupo doon sa pwesto niya. Siyempre, hindi ko alam kung atin siya dyan, pero definitely umaten siya dyan. Dahil pag di siya umaten dyan, mas lalong pinakita niya na nasaktan siya ng todo o bitter siya dyan. Zubiri said he was feeling much better nga raw. Zubiri said he would rather enjoy the break and mull the option that his allies, Senators Joel Villanueva, pag-iisipan niya raw ka-coffee, pag-aaralan niya itong option na to, yung kanyang grupo, ang tawag dyan, Magic 7 ba yan? Lauren Legarda, Sani Angara, JV Hershito, Nancy Binay, and Sherwin Gatchalian, who compose the Solid 7 block. Ayan, Solid 7 pala, hindi Magic 7. Solid 7 block would join the minority group of Senators Coco Pimentel and Risa Ontiveros. So, ang basa ko dyan, teka, parang total, ano na kami, binastos nyo kami, di ba? Parang ganyan eh. Tinanggal nyo kami sa kapangyarihan. O siya, iwan na namin kayo, mag-join kami sa minority. Wala, lakas ang minority. Dalawa minority mo eh. Si Coco Pimentel at si Risa Ontiveros. So, plus itong Solid 7. O mag-join sila dyan. O maging siyam na sila dyan sa minority. Onti na lang, tapat na tao na lang, magiging majority na sila dyan. Tanggapin nyo si Bato. Si Bato, si Robin Padilla, si Bongo, yan. Tanggapin niyo. Si Tolentino, yan. Maging majority na kayo dyan. Hindi muna ako nagsalita about saan kami pupunta, saan bang grupo sasamahan namin. Ano muna ako, I'm on vacation mode for the next 3 weeks. O 3 linggo ha, wala muna mangungulit kay Zubiri. Pagbigyan nyo na. Pagkatapos ng bakasyon, mag-regroup po ang Solid 7 and we will make a decision on the direction that we will be heading by then, sabi po ni Zubiri. Kayo, anong take ninyo dyan ka-coffee? Agree ba kayo na mag-join itong grupo sa minority? Oh wait, mali ako ng tanong. Sa tingin nyo, mag-join? Hindi agree ha. Sa anong analysis ninyo? Mag-join sa minority or not? Yan na lang. Yes, kung mag-join. No, kung hindi mag-join. Anong tingin nyo dyan? At bakit, no? Sige, maganda rin malaman ko yung inyong mga opinion, no? Ako, feeling ko dyan, mag-join sa minority yan. Pero, sila magiging, di ba, minority. Dalawa lang yan eh. Plus, pag nag-join sila, magiging siyam sila dyan. Kung ang leader ng minority ngayon, si Coco Pimentel o si Risa Ontiveros, dalawa lang naman sila dyan. Feeling ko, i-dominate nila yan. So, kung itong kapangyarihan na to, nandito sa dalawa, i-control na yan ang grupo nila Zubiri, yung minority. Pero minority pa rin sila, no? Pero sila na mas dominant sa minority. Hindi ko alam kung tatanggapin nila Risa Ontiveros at saka ni Coco Pimentel. Di ba? So, dapat mo tanggapin yan, no? Hindi, I don't think tatanggapin, di ba? Boy, hello ka-coffee. Oy, Digong, natakot sa 2 batalyon. Lumayas daw. Totoo ba yan? Nasa London? Pero wala akong official report or kung ano man ka-coffee na nandiyan sa London. Zainuddin Alejo, good evening ka-coffee. Hello po sa inyo kay Rosemi Cadavos. Hi ka-coffee watching in Kuwait. Kay MD Kimson, nakikinig din po sa atin. Happy viewing po sa inyo. Sa nakalahat po na nakaantabay sa atin ka-coffee, nasa Facebook, YouTube po kayo. Happy viewing po sa inyo. Kay Ma'am Eufemia Valdez, Marcos Loyalist Forever. God bless PBBM and our kababayan. Thank you ma'am sa iyong pakulay. Nakikinig po sa atin dito sa YouTube. Happy viewing po sa inyo. Ay, maraming nakikinig ngayon sa atin sa Facebook ha. Kay CJ Medrano, kay Leti Orpilia Labasan, kay Alan Angagan, kay Pilar Ralep. Shoutout po sa inyong lahat, nakikinig po sa atin dyan sa Facebook at yung mga nasa YouTube din. Happy viewing po sa inyo ka-coffee. Siyempre, i-shoutout ko lang din po si Ma'am Ellen Respicio.
Shoutout po sa inyo. Ma'am Ellen, nice seeing you kanina, no? Ma'am Ellen Respicio, yan, solid ka coffee pala ito. Isa pong Ilocano. And of course, kay Ma'am Cherry Puwa Africa. Maraming salamat sa iyo, libro ha. When the Heart Attacks. Diba? Thank you so much, ma'am, sa palibro ninyo dyan. O siya, sige, kung nasa Facebook kayo ka-coffee, ano ang inyong opinion? Ilagay dyan sa ating comment section para mababasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook, pasuyo na lang ha. Follow lang po yung ating page. Kung nasa YouTube, please click lang po yung subscribe. Nandiyan dyan sa baba. Sabi ni Marmag Pantay, ko rin ka-coffee, pero ang question dyan, tanggapin kaya sila? Pero pwede naman kasi tanggapin. Kasi ang politics sa ang politics sa Senado, hindi naman masyadong mainit, no? Bagamat marami silang faction dyan. 24 lang sila, pero ilan ang faction dyan? 4 ang faction dyan eh. Yung majority ngayon, yung grupo nila Escudero, solid 7. Yung PDP laban, yung grupo ni Bongo, ni Robin Padilla, ni si Tolentino, medyo hindi ganoon ka-solid doon, no? Si Bato de la Rosa at ang minority. Pero mo 24 lang sila dyan. Pero 4 yung faction dyan. Pero hindi naman ganoon ka-vocal, no? Yung mga faction dyan. Sige, bahala kayo ka-coffee. And in the first place, mag-election na rin, no? So pinaghahandaan na nila dyan. Malaking factor dyan. Mga re-electionist na ito. Aurora Mercado, shoutout po sa inyo kay Yets TV. Ay, ka-coffee, pa-shoutout po. Nakikinig mula dyan sa UK. Yan mga ka-butcher dyan. Happy viewing po sa inyo. Kay Dilwendino, ay good to be here, ka-coffee, watching you from New York, dyan po sa Estados Unidos. Happy viewing po sa inyo. Medyo nalalaglag po yung ating internet. Medyo mabagal-bagal ata ang ating internet today. Kay Clark Lung Wing, shoutout po sa inyo. Nasa Facebook, nakikinig sa atin. Thank you po sa inyo, Pastor. O siya, sige, kuha na ng kape, ka-coffee at sa ating next topic. Kuha na ng kape, ka-coffee at agkape tayo.